Good morning po sa bawat isa. Good morning! Wow, happy Sunday. Yes, Lord. At habang tumatayo tayo, bigyan natin ng malakas na papuri ang ating Panginoon. Tayo tayo. Amen. Woo-hoo! Puri sa'yo, Panginoon. At magandang umaga din po sa mga nanonood sa amin online na mga na hindi makakarating po dito sa kasama namin. At magandang umaga po. At muli, welcome sa Acts Community Ministries Sunday Celebration! Amen. Amen. Excited na ba kayo? Oo nga, mukha nga eh, no? Hello po! Hello po. Wow! Iba talaga pag pag-iisa yung layunin natin, magpuri, magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Ngayong umaga nito. Yes, Lord! Woo! Amen. Morning po, Panginoon. Yes. We welcome your presence. We acknowledge your presence, Lord, sa lugar na to. At bago po natin basahin o i-declare itong word na to, awit 95, kumustahin niyo po muna yung mga kapatiran natin nasa likod, harap, gilid niyo. Kumusta kayo? Mabuti naman. Yan. Okay. Wow. Okay po, ngayon, sabay-sabay po nating sampitin o declare itong salita ng Panginoon. And Lord, bless mo itong word na to, Lord. And mga awit 95, verse 1 to 3. And 1, 2, 3, go! Oh, halili kayo, tayo umawit sa Panginoon. Tayo sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Yan, verse 2. Yes, Lord. Okay? Amen. Yan, lumapit tayo. Okay, lumapit. Verse 2. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng papuri. At verse 3 po, sabi dyan, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Wala ba diyang amen at malakas na Amen. Panginoon? Woo! Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya ngayon, nalaman tayo sa Panginoon na may pagpapasalamat at kagalakan sa ating puso. Amen. Sabi nga din po sa awitin na aawitin natin ngayon, yan, through you, I can do anything. I can do all things because it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Amen? Amen. Walang imposible sa Panginoon. Tayo po ay manampalataya at manalig. Kaya kung ano man yung mga nasa puso mo ngayon, nasa isip mo, kagalingan, o naman yan, provision sa Panginoon, hingi tayo, lapit tayo sa Kanya, at walang imposible sa tao na nanampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Yes. Mo. Yes, Lord. We worship you, Lord. Everybody sing through you. Sing. Through you, I can do anything. Let's declare. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, light us are open. Yes, Lord. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. Nothing is impossible. Yes, Jesus. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I say. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do
Lord. 'Cause I believe you, Lord. Come on, people, church. Everybody sing, I believe. I believe, I believe. Yes, Lord, we believe. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. 'Cause I believe you, Lord. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. I believe, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe you, Lord. I believe you. I believe, I believe. 'Cause I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. For the last time, I believe. I believe, I believe. Yes, Lord. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible, Lord. Nothing is impossible. And to you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. Yes, Lord. It's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Everybody say, 'cause I believe you, Lord. Nothing is impossible. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, Lord. I believe in you. I believe, yes, Lord. I believe in you. I believe. I believe in you. We worship you, Lord. We honor your name, God. Oh, we worship you, Lord. For you, Lord. I surrender to you, Lord. I surrender. Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We magnify your name, Jesus. Yes, Lord. Worship you. This morning, Lord, we just want to take this time, Lord, to honor you, God, to worship you, Lord, in your place, Panginoon. Lord, we welcome you in this place, oh God. Holy Spirit, come and move in us, oh God. Lord, we believe, Lord, that you are here, Lord, that nothing is impossible with you, oh God. And Lord, right now, we just want to worship you, Lord. We just surrender ourselves before you, oh God. Lead us, Lord, into worship, Lord, and honoring you, oh God. Welcome your presence, Lord, in this place. We worship you. We welcome your presence. You're here, Lord Jesus. You were the word at the beginning, one with God, the Most High.
no rival. Yes, Lord. You have no Yes, Lord. equal. Yes, Jesus. Now and forever, God, you Now and forever you will reign, God. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Lord, we worship you, Lord. Oh, you're wonderful. At pagsalamat mo sa iyo. Pagpapurihan natin, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Itinataas namin ang ngalan mo, Lord. Totoo nga po, Lord, ikaw ay beautiful, ikaw ay maganda, Panginoon. Ikaw ay wonderful, ikaw ay powerful, Lord. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Lord. At ikaw lamang ang deserving, Lord, ng lahat ng papuri, Panginoon, ng pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bawat mercy mo, Lord, sa bagong mercy mo, Lord, sa bawat araw, Lord, sapagkat kami ay nagkukulang, Lord. Ikaw po ang nagsusustain sa amin, Panginoon. And maraming salamat, Lord, sa kabutihan at pagmamahal mo sa bawat isa, O God. Thank you, Lord, for reminding us of how much you love us, Lord, that you gave your life for us. Thank you, Lord, for the day that you have given us. We commit this fellowship to you. We commit this service. We commit everyone, Lord, na lahat ng makakarinig ng salita mo ngayon ay hindi uuwing empty-handed. Pagkos kami ay mapupuno, Lord. Mapifill kami, Lord, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binibigay namin sa iyong papuri at pasasalamat, Lord. At kaluwalhatian, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat, Panginoon. Sa iyo. Purihin ng Diyos. Meron po kayong mga hawak na magiging pasimula ng ating panalangin. Sabay-sabay po natin itong babasahin. At ako po ay makikiusap sa inyo, mga kapatid. Gawin ninyo itong pang-araw-araw ninyong panalangin.
At kapag ginawa ninyo ito na inyong pang-araw-araw na panalangin, magugulat kayo. Pagliliwanagin ng Panginoon ang inyong kalooban, ng inyong kaunawaan. Handa na po ba kayo? Ito'y panalangin ng kaliwanagan ng pagkaunawa. The Prayer of Enlightenment. Efeso, Kabanatang 1, talatang 16 hanggang 23. Sabay-sabay tayo. Ready? Go! Hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat at pananalangin sa Diyos tungkol sa akin at sa aking pamilya. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, na bigyan ako ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan upang lubos ko siyang makilala, na maliwanagan ang mata ng aking pagkaunawa upang malaman ko kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag sa akin, kung ano ang mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na pamana sa mga banal, at kung ano ang walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa mga sumasampalataya sa kanya, ayon sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isinagawa niya ito kay Kristo nang siya'y kanyang muling buhayin mula sa kamatayan at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan na mas mataas sa lahat ng mga pamunuan, mga kapamahalaan, mga kapangyarihan at paghahari, na mas dakila sa bawat pangalan na maaring ibigay kanino man, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa panahong darating. At ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo, na siya namang pumupuspos sa lahat ng bagay. Sa lahat. Efeso, Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 6. Bagamat ako ay patay dahil sa aking mga kasalanan, ako'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, ako'y naligtas at ako ay binangon na kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ito ang aking espiritual na kalagayan kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Kaya ako ay maninindigan at magliliwanag sapagkat ang aking liwanag ay dumating na at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Diyos sa langit. Hallelujah! 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 Oh, we worship you, Lord. We bless your name, Lord. Maraming salamat sa kaliwanagan ng aming puso. Maraming salamat, Panginoon, sa kaunawaan na maunawaan ng bawat isa ang pag-asa ng iyong pagkatawag sa kanila. Maunawaan ng bawat isa ang kaluwalhatian ng kayamanan na pamana mo, O Diyos, sa bawat isa at sa kanilang pamilya. Maunawaan ng maliwanag ng bawat isa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang kadakilaan ng iyong kapangyarihan sa bawat anak ko na sumasampalataya sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Oh, hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. We bless your name, Jesus. We magnify your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa kapahayagan ng iyong salita, Panginoon. Salamat, O Banal na Espiritu, sa kaliwanagan ng iyong karunungan at kapahayagan sa aming puso. Marami pong salamat. Panginoon, pinupuri ka namin sapagkat binuhay mo kami mula sa patay na buhay, mula sa makasalanang buhay,
Pinatawad mo kami. Kinahabagan mo kami. Pinuhay mo kami, Panginoon. Itinaas mo kami kasama ni Kristo at pinaupo. Hallelujah! Sa sangkalangitan. Ito ang aming spiritual na kalagayan. Kami namamahala. Kami nagahari. Kami namamayani laban sa gawa ng kaaway. Laban sa mga pamunuan. Laban sa mga kapangyarihan. Laban sa mga kapamahalaan. Laban sa lahat ng kadiliman. Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoong Hesus, mas dakila, mas makapangyarihan ang nasa amin kaysa sa nasa sanglibutan. Salamat, Panginoon, Ikaw ang aming kapangyarihan. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kaliwanagan. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang kagalakan ng aming puso, Panginoong Hesus. Ikaw ang aming kalakasan. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kayamanan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Thank you so much, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, katuwiran sa aming buhay. Salamat sa iyong kabanalan sa aming buhay. Salamat sa kalinisan ng kaisipan, kalinisan ng buhay. Salamat po, Panginoon, maingat na amin pong ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, O Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng mga gwapo at magagandang mga anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Pakisabi sa 5 tao, masaya ako na nandito ka ngayong umaga. Pinagpala tayo ng Panginoon. Amen! Amen! Salamat, nandito ka. Masaya ako na nakita kita. Purihin ang Diyos. God bless you, worship team. God bless everyone. God bless us all. Mabuhay ang mga anak ng Diyos. Amen? Thank you, Lord. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Hindi siya patay. Amen? Hindi siya nananatiling nakapako sa krus. Wala na siya sa krus. Pagkalipas sa 3 araw, siya'y nabubuhay at nabubuhay magpakailan paman. Amen? At tayo kanyang binuhay sapagkat ang sino mang nakasama ng Panginoong Hesus ay nabubuhay. Amen? Sino ang buhay? Magsabi ng Amen. Sino ang patay? Sumigaw ng Amen. Walang patay sa lugar na to. Amen? Wala po. Ang patay nasa sementeryo. Tayo'y nabubuhay kay Kristo. At purihin ng Panginoon. Ang ganda po ng panalangin na yan, mga kapatid. Yan ang bumuhay sa akin. Yan ang nagbibigay sa akin ng kaliwanagan, ng kagalakan. Alam niyo po, ang book of Ephesians, no? Yung Ephesians, Efeso, 6 na chapter lang yan. Ulit-ulitin yung basahin. Mabubuksan ng kaliwanagan ng inyong kaunawaan. Ang Ephesians, Book of Ephesians, ay napakagandang aklat na isinulat. Pinakamaganda siya. Kaya ang ganda po niyan. So, ngayong umaga, purihin ng Panginoon sapagkat nandiyan po tayo sa series na yan. At welcome po. Pakisabi ulit sa katabi mo, welcome. Welcome. Welcome sa ating online service. Purihin ang Diyos. Welcome sa Acts Community Ministries. Purihin ang Diyos. Amen. Alam niyo po, tuwing Sunday, ako po'y pinagpapala eh. Kaya excited ako na talagang nasa church. Sana hindi lang kayo excited, magsama po kayo ng magiging excited din. Amen? Yan, no? Magsama tayo na mapagpala sila ng salita ng Diyos. Salamat sa mga bisita natin ngayon. Ayan, salamat sa parents po ni Pastor Mark. Palakpakan po natin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa bawat isa no, na nandirito. Welcome po sa gawain ng Diyos. At nawa ngayong umaga ay samahan kayo ng presensya ng Panginoon. Ibang klase pagkasama natin ang presence ni Lord. Amen? Masaya kapag kasama mo yung presence ni Lord. Walang kalungkutan kay Lord.
Walang kalungkutan sa kanya. Ang buhay kay Lord ay masaya, mapayapa. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang madi-disconnect sa kanya. Amen? Pag na-disconnect ka kay Lord, patay ka. Hirap ang buhay. No? Si Lord, ang ulo siya. Sabi ng ating kaninang binasa, siya ang ulo ng iglesia. Ang iglesia, yun yung katawan ni Kristo. Ang iglesia, yun yung tao. Ikaw at ako. No? Makapangyarihan yung ulo natin. No? Kailangan maging maliwanag sa inyo. Kung gusto nyo talagang malaman kung makapangyarihan talaga, subukan mong mapugot yung ulo, tingnan natin kung gagalaw pa yung katawan. Hindi na. Di ba? Ang ulo, ang napakahalagang sangkap ng katawan. Ang kapahayagan ng salita ng Diyos, ang ulo natin ay ang ating Panginoong Jesus. Tayo yung kanyang katawan. And so ngayong umaga, ipapaalam po sa atin, ipapaunawa po sa atin yung tinatawag na spiritual authority. Sabihin natin, spiritual authority. Yan. Yung spiritual na kapamahalaan, ito ang ating pong paksa. Ito pong message po natin ngayon, the spiritual authority of the church. Purihin ng Panginoon. Yung kapangyarihan, yung authority ng church. Ang church po, no, ay ang katawan ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, ever since the fall of man, talagang ang ultimate purpose ng Diyos ay tumawag ng mga tao. No? Tumawag ng mga tao para sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng church. The word church in Greek is ekklesia. Sabihin natin, ekklesia. Meaning the called out assembly of the believers in Christ. Purihin ng Diyos. Pag sinabing church, called out yan. Tinawag na maging kalipunan ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya ang church, hindi siya building, hindi siya yung gusali, hindi po. Ang church ay ang tao na tinawag mula sa kasalanan at ginawang kalipunan ng mga mananampalataya kay Hesus Kristo. So the church is the assembly of believers in Christ. Ito yung kalipunan o samahan ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya kapag ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, church ka. Kasama ka, kabahagi ka. Kaya lang ipinangalan lang natin sa ating pangalan na Acts Community, but still we are the church of the Lord Jesus Christ. Amen? So, sa ating pong teksto ngayon, no, bigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa, ng kapahayagan, na maunawaan mo. Kasi we will again proceed to the Word of God sa Efeso, Kabanatang 1, talatang 15 hanggang 23. Ganito ang sinasabi, kaya nga ako'y nagpapasalamat para sa inyo. Itong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ang Ephesian, siya ay isang church, kalipunan ng mga sumasampalataya, na sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos na marinig ko ang inyong pananampalataya. So, nagbibigay siya ng encouragement, nagbibigay siya ng pagpapasalamat sa Diyos, and of course, encouragement sa mga tao, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos at dahil sa kanilang pag-ibig sa mga banal. Kaya ang totoong church, no, called out believers, sila ay sumasampalataya sa totoong Diyos at sila ay nagpapahayag ng totoong pag-ibig, ng pagmamahal, ng pagmamalasakit. Kaya makikilala mo ang totoong Christian, ang totoong follower ni Lord, siya ay talagang nasa kanya mataas ang pananampalataya at mataas sa kanya yung pagmamahal sa kapwa. Hindi siya nang aabuso, hindi siya gumagawa ng hindi tama kasi ang pag-ibig ay nag-uudyok sa kanya. That is the love of God. Ano po? So dahil dito, talatang 16, patuloy din akong nagpapasalamat para sa inyo. Binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin. Yun yung aking pagpapasalamat. Kaya alam niyo po, kinuha natin yung mga pangalan nyo, pangalan ng pamilya, no, at kukunin pa natin, no, kasi gusto po namin kayong kasama lagi sa panalangin. Diba, ibang klase yung meron ng nananalangin sa iyo, nagpipray sa iyo, you are protected because the angels of God will come to you to keep you, to guard you. Ingatan ka ng Panginoon. Pagkasabi sa katabi mo, may anghel ka ng Diyos na nagbabantay sa iyo. And take note, hindi sa lahat ng tao yan. Sa mga believers lang. Hindi pwedeng i-claim ng ibang tao na mayroon rin ako angel. Ayan. So hindi. Ang meron lang angel, yung mga believers. Yung mga sumasampalataya. Kasi yung anghel, yun yung naggagabay sa kanya. And of course, ang anghel po, ang nagiging dahilan kung bakit ang isang tao naliligtas, siya yung nagdadala sa kaligtasan. Ginagabayan siya ng Holy Spirit. Yun yung gawa ng Diyos sa atin. So, dumadalangin ako, talatang 17,
sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian. Natin, ang Diyos, tinawag siyang Diyos din ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung Ama ng kaluwalhatian na ipagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan. So ito yung panalangin ni Apostol Pablo sa Ephesian Church. Na talagang yung kapahayagan, yung karunungan, talagang makita sa kanila. We're not talking here about yung pinakamataas na education, no, hindi. Yung karunungan na galing sa Diyos. Karunungan na galing sa presensya ng Panginoon. Galing sa Diyos, malinis, banayad, totoo. No? At yung kapahayagan na mula sa banal na Espiritu, na ipagkaloob sa inyo ang Espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. Makilala ng lubos ng tao, ng sumasampalataya, ang Panginoong Hesukristo. Makilala siya. Talat ng 18, idinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan. Kasi ang ating pong isipan, ang ating pagkaunawa, may mata yan. At minsan yung mata nadidimlan, no? Minsan ay natatakpan ng kadiliman. Kaya ako lagi kong idinadalangin ito, araw-araw. Na talagang ang mata ng ating puso, ng ating pagkaunawa ay maliwanagan. Walang kadiliman. Yun ang panalangin natin. Kaya napakaganda po nito mga kapatid at talagang mabuksan ang iyong kaisipan, maintindihan mo na talagang hindi lamang salita ito kundi ito'y makapangyarihang salita ng Diyos na panalangin ng Espiritu Santo sa puso ni Pablo, sa puso ng isang pastor para sa iglesia ng Panginoon, para sa mga mananampalataya. Sa anong dahilan na para maliwanagan ang mata ng isipan o pagkaunawa? Upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag at kung ano ang yaman ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Maintindihan talaga yung pag-asa ng pagkatawag. Talagang mayroong pag-asa. At yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kanyang pamana. Kaya nga sabi ng Ephesians 1:3, Blessed be the Father, the God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Yung us na yun yung church, yun yung believers, blessed us with all the spiritual blessings. Maintindihan mo yun. Malaman mo na may kaluwalhatian, may pagpapala na kanyang pamana sa iyo, sa mga banal. And verse 19, sabi rito, idinadalangin kong malaman ninyo kung anong nakakahigit na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan patungkol sa sumasampalataya. Maintindihan mo na makapangyarihan ka. Na mayroong kapangyarihan na available sa iyo. Na ikaw ay makapangyarihan, dapat mong malaman yan. Maintindihan mo na ikaw ay tinawag na may pag-asa, may kayamanan ka, mayaman ka, at ikaw ay may kapangyarihan. Na maintindihan mo yon. Ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, binuhay niya si Kristo mula sa mga patay. At siya ay kanyang pinaupo sa bahaging kanan ng kanyang kamay sa sangkalangitan. Verse 21, doon siya ay higit na nakatataas sa bawat pamunuan, sa bawat kapamahalaan at kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalang ipinangalan, ito ay hindi lamang sa kapanahunang ito, kundi sa darating pa. At ang lahat ng mga bagay ay ipinailalim niya sa kanyang mga paa. Sa paa ng ating Panginoong Hesukristo at ipinagkaloob sa Kanya na maging ulo, pangulo, ulo ng lahat-lahat ng mga bagay para sa iglesia o yung katawan. Ang iglesia, ang Kanyang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat-lahat. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, napakaganda nito na maintindihan natin that this is the prayer of the man of God, the Apostle Paul, to the church in Ephesians. Bakit? Kasi gusto niya yung mga mananampalataya sa Ephesians ay tumanggap ng karunungan, ng kapahayagan mula sa banal na Espiritu at magliwanag ang kanilang buhay, no? Mag-shine sila, magliwanag sila sa bawat area ng kanilang buhay. Ano man yung kanilang napuntahang lugar, nasa business world sila, Christian sila, Church of God sila, mananampalataya sila, mag-shine sila, magliliwanag sila. No? Businessman man o ano man yung kanilang career o ano man yung kanilang mga
nakitang kabuhayan, magsha-shine talaga, aangat. Magiging marunong. So, itong panalangin ito ni Apostle Paul, ito ay inspired by the Holy Spirit. At mga kapatid, kailangan po nating itong ipanalangin bilang ating personal na panalangin. Kaya nga po, ako po'y nakikiusap sa inyo. Pinapanalangin ko po kayo na bigyan kayo ng Panginoon ng Espiritu ng karunungan at ng kapahayagan na ang mata ng inyong pagkaunawa ay maliwanagan. So ipanalangin nyo yun sa inyong sarili. Ipanalangin nyo sa inyong pamilya na magkaroon ng kaliwanagan talaga sa buhay natin upang maranasan natin tinatawag na enlightenment. Yung kaliwanagan na galing sa banal na Espiritu for us to know the hope of our calling, for us to understand the riches of the glory of His inheritance sa atin. And for us to know or to understand, to have this understanding of the power, the exceeding greatness of His power toward us who believe. So, ito yung aking panalangin. Ito yung aking binabanggit. Kaya nga, in the English version, pwede mo siyang gamitin na, katulad nito, Ephesians 1 verse 16, na, I do not cease to give thanks for you. Ginagamit ko minsan, ito, sinasabi ko, I do not cease to give thanks for me, for my children, for my wife, for my grandsons. No, iniisa ko yung pangalan nila. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you, may give to me, may give to them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kailangan natin to. Amen. Pagsabi sa katabi mo, pakitabi, kailangan mo ito. Ipanalangin mo ito, Tagalog man o English, ipanalangin mo ito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. That the eyes of your understanding, the eyes of my understanding, the eyes of my wife's understanding, being enlightened. That you or me may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance. Paintindihan talaga. Mga kapatid, kailangan natin ito. Maunawaan mo yung tinatawag na verse 19, what is the exceeding greatness of His power toward us, toward you, toward me who believe. Naniniwala po ba kayo sa Panginoong Jesucristo? Sumasampalataya po ba kayo sa Kanya? Kung kayo naniniwala at sumasampalataya sa Kanya, mayroong kapangyarihan na available sa iyo. Mayroong kapangyarihan sa iyo. Hindi mo lang alam. You are powerful. Kaya nga po, sabi ko sa inyo nung nakaraan, tell me who you are, and I will tell you what you can do. Sabihin mo sa akin kung sino ka, at sasabihin ko sa iyo kung ano yung magagawa mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pinatawad. Ikaw ay mananampalataya at makapangyarihan ka. Higit pa sa iniisip at inakala mo, ang pwede mong gawin. Ang nangyayari lamang, ang kaaway nagbibigay ng kadiliman sa mata ng iyong pagkaunawa. Kaya yung iba, konting problema lang, nawawala na. Kasi nabulagan. Yung iba, may konting pagsubok lamang, nawawala na. Kasi nadimlan na yung kanyang buhay. Kaya tandaan nyo po, we are in this world, that darkness, the cloud of darkness will cover the whole earth. Talagang matinding kadiliman. Kaya lang meron sinasabi ang Panginoon sa iyo, to arise, to shine. And for us to arise and to shine, we need to pray this prayer that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give us, may give you, may give me the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. That the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe. Toward you, toward me. Yung exceeding, yung kapangyarihan na hindi mapapantayan. Amen? Grabe ito mga kapatid. Matindi ito, kapahayagan ito ng Panginoon. Now, makikita natin sa Ephesians chapter 1 verse 19, yung unang salita na power. Diyan.
No, yung sinasabing, what is the exceeding greatness of His power toward us who believe. No, that word power, the first word power in that verse in Greek is dunamis. Sabihin natin, dunamis. Ayan, dunamis. Na-miss ko na yung kapangyarihan na to. Ang ibig sabihin nito, miraculous power. Mahimalang kapangyarihan. Ito yung himala ng Diyos, yung kapangyarihan talaga ng Diyos sa mga mananampalataya. Kaya nga may mga talagang creative, miracle working power na nangyayari sa isang tao. Sabing creative, ito yung minsan yung tao na, kumbaga, wala nang laman loob, nagkakaroon ng laman loob. Himala yung creative yun. Kapangyarihan na ma-establish sa buhay ng mga mananampalataya, na maintindihan mo, may itong kapangyarihan na nakalaan saya. Miraculous power. You have that power. You have that miraculous power. And that miraculous power is available for all the believer in the Lord Jesus Christ. For all who believe in the Lord Jesus Christ. Now, the second word is the word mighty. Sabihin natin, mighty. Ayan. Pag sinabing mighty sa Greek, ang ibig sabihin niyan is kus. Ang ibig sabihin ay strength and force, kalakasan at puwersa. Ayan. Yung mighty, ito yung kalakasan ng Diyos. Yung puwersa ng Panginoon. Kaya ang isang anak ng Diyos, back up siya ng kalakasan at ng puwersa ng gobyerno ng langit. Amen. That is the mighty according to the working of His mighty. Now, the word power, again, yung second power na binanggit dito sa verse 19 is kratos. Sabihin natin kratos. Na ang ibig sabihin po nito ay great power and authority. Wow! Dakilang kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos. Ito yung kanyang kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. This mighty power is the great power and authority of God the Father, na according dito sa Ephesians 1:19, no? Siya yung kanyang ipinambuhay. Ito ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesucristo mula sa mga patay. Tatanungin ng iba, bakit kung Diyos si Kristo, bakit kinakailangan pa siyang buhayin? Kaya nga siya nagkatawang tao. Tao siya, naging tao siya, pero Diyos siya. Kaya lang, sinet aside niya yung glory niya. Are you with me? At siya'y nag-depend ng kanyang buhay sa Holy Spirit at sa Diyos Ama. Kaya nga merong isang Diyos, merong tatlong persona, may Diyos Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Pero yung anak, nung naging tao siya, 100% tao siya, but still 100% God siya. Kaya lang yung kanyang pagka-Diyos, para buhayin yung kanyang sarili, ay kanyang idinipende doon sa Holy Spirit and then of course sa God the Father. At ang Diyos Ama na bumuhay sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan at kapamalaan. Ito ang naging dahilan kung bakit nabuhay ang Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Hesus ay inilagay doon, verse 20 ay inilagay doon sa kanang kamay, no? Kanang bahagi ng Ama, the right hand of the Father. When Christ was set or seated in the right hand of the Father, He was seated in the place of power and authority. Nagets po ba natin? Ang kanang bahagi ng Ama ay pwesto o kalagayan ng kapangyarihan at kapamahalaan. Kaya lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan ay nasa ating Panginoong Jesucristo. And this is the reason why the Apostle Paul reminded the Ephesian believer, the Ephesian church, of the power and authority of Christ, no? The power and authority of Christ that was available for them. Kaya nga siya nagpipray, I pray that the God, the Father of our Lord Jesus, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, in the knowledge of Christ. Kasi na kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Bakit? Kasi siya'y nakaluklok sa kanang bahagi ng Ama na kung saan yun ang kinaroroonan ng authority and power of God. Nagets po na natin? This is the prayer. I pray that the eyes of your understanding be enlightened, that you may know the hope of your calling, the riches of the glory of His inheritance. Makilala mo na kay Kristo yon.
Kaya nga sa Ephesians 1 verse 3, Blessed be the Father, the God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Na kay Kristo yon. Si Kristo ang kinaroroonan ng lahat ng pagpapala, ng lahat ng kapangyarihan, ng kasaganan. Na kay Kristo lahat yon. At ang kapangyarihan na yon ay available sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo din yan. Yung power and authority available sa iyo, available sa Church of Jesus Christ, available sa lahat, para sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Excited ako rito eh. Nag-aalab ako. So ang tanong ganito, ano itong spiritual power and authority na to na available sa bawat isa? Ano itong spiritual na kapangyarihan, kapamahalaan na maaaring magamit ng iglesia, ng church, ng called out believers, ng mga mananampalataya, mga kapatid? Ang kapangyarihang ito ay spiritual authority to rule victoriously against all your spiritual enemies. Amen. Ang kapangyarihan nakalaan sa iyo para ikaw ay mamahala. Sabi mo sa katabi mo, mamamahala ka. Mamamayani ka. Magtatagumpay ka. At patuloy kang magtatagumpay. Patuloy kang sumampalataya at magtiwala sa Panginoong Jesucristo. Amen? The spiritual authority, it was in Jesus. It is in Jesus Christ. On the place of authority. Kaya sabi ng Ephesians 1 verse 22, sabi diyan, take note, God placed some things. Tama ba yan? God placed some things under His feet. Is it some? It is all. When the Bible says all, it means all. Lahat. God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church. Inilagay ng Diyos Ama ang lahat ng bagay, ang lahat, ang kapangyarihan, ang kapamahalaan sa ilalim ng paa ng Panginoong Jesucristo at inappoint siya, inilagay siya bilang ulo ng iglesia. Siya yung pangulo ng iglesia. Siya yung ating ulo. Tayo yung katawan. The church is the body of Christ. Sabi ng verse 23, His body, the church, which is His body, the fullness of Him. So yung church, ang nagpupuno ay ang Panginoong Jesucristo. Ang nagbibigay ng kapuspusan sa church, sa mananampalataya, ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ay nagbibigay ng kakulangan sa bawat isa. Kung kailangan natin ng karunungan, siya ay nagbibigay ng karunungan. Kung kailangan mo ng katotohanan, ng kapahayagan, siya ay magpupuno sa iyo. Amen? Sa Kanya galing. Kung kailangan mong kalakasan, sa Kanya galing. Hindi ka uhugot ng lakas sa iyong pamilya o sa kanino man tao. Huhugot ka ng lakas sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Purihin ang Panginoon. Magpakalakas ka sa Panginoon. Ang kalakasan sa Kanya. Siya ay nagpupuno. Siya ay nagbibigay. Siya ay nagpapala. Siya ay nagpupuspos. You see, when Christ, makinig po kayo mabuti mga kapatid. Ang ganda dito eh. Verse 22, God placed all things under His feet, appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him. Now listen carefully. Nang ang Panginoong Jesucristo ay binuhay ng kapangyarihan ng Diyos Ama at inilagay siya sa kanang bahagi na kung saan ito yung place of power and authority. Sino ang kasama ng Panginoong Jesucristo ron? Sino ang kasama niya? Pagkasabi sa katabi mo, kasama ka doon. Walang iwanan kay Jesucristo. Walang iwanan kay Lord. Hindi ka iiwanan ni Lord. Kaya lang iba naiiwanan sila, nalileft behind sila. Ang totoo, sila nang iwan. Kaya maraming mga tao miserable, malungkot ang buhay, punong-puno ng kahirapan, ng kadukhaan ng buhay. Kahit anong panalangin mo, ganun pa rin ang buhay. Kamusta ka na kapatid? Eto po, pastor, katulad ng dati. Hello, walang pagbabago. Ano nangyari? Disconnected kay Lord. At ang nakalulungkot, hindi na nagbabasa ng Biblia. At isa pa, hindi rin nagpe-pray.
Nagbabasa lang ng Biblia pagka nasa church na. O nagpipray kapag kasama na ng iba, pero personal na buhay, nako, kakalungkot. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo'y binuhay. Kasama tayong binuhay. Nang ang Panginoong Jesucristo ay pinupo sa kanang bahagi ng Ama, kasama kang nakaupo. Gusto niyo maniwala? Ephesians chapter 2 verse 6. Basahin natin ng malakas. Ready? Sabay-sabay. Go! Us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Praise the Lord. Sino yung us? Ikaw. God raised me up. God raised you up with Christ. This is your spiritual position. And that's why you have that spiritual authority. Because you are positionally seated in the heavenlies, in the heavenly realms, together with Christ. Nakaupo tayo spiritually, kasama ng Panginoong Jesucristo. You see, inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng Panginoong Jesucristo, meaning under His authority. At tayo rin po ay pinupong kasama ng Panginoong Jesucristo sa heavenly realms, sa heavenlies, no? Kasama ni Kristo. So, ibig sabihin, kung ulo mo ay si Jesucristo, ikaw ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang ulo ba may paa? Sino ang paa ng Panginoong Jesucristo? Ang mananampalataya. Kung inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng paa ng Panginoong Jesucristo, lahat ng bagay inilagay din sa ilalim ng iyong mga paa. Sinabi ng Ephesians 1:21, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Nang inilagay ng Diyos ang kapamahalaan, ng kapangyarihan, ng authority sa ating Panginoong Jesucristo, kasama ka ng Panginoong Jesucristo because we are the body of Christ. Kasama tayo nakaupo ni Kristo. Katawan tayo ni Kristo na nakaupo sa sangkalangitan. Spiritually speaking, that is your position. Yun yung spiritual na kalagayan. Kaya yun ang pag-asa ng pagkatawag mo. Kaya yun yung kayamanan mo, may kayamanan ka sa Kanya. As long as you are connected with Him, His power, His authority, His blessing will flow in your life. Because you are, spiritually speaking, seated with Christ in the heavenly realms. Higit na mataas, kapatid, higit na mataas ka kaysa sa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari. Higit na mataas ka. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 10, ang intention ng Diyos, ganito, ginawa ito ng Diyos upang sa pamagitan ng iglesia. His intent was that now through the church, through the body of Christ, through the believers, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Ibig sabihin, ito'y inintensyon ng Panginoon, ginawa ito ng Diyos upang sa pamagitan ng iglesia, sa pamagitan ng mga mananampalataya, may pakilala, may paalam sa lahat ng mga pinuno, sa lahat ng mga kapangyarihan sa sangkalangitan. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Yung walang hanggang karunungan ng Diyos, ano yon? Ibinigay niya sa kanyang anak na si Jesucristo ang kapangyarihan at yung authority. Yun yung karunungan ng Diyos. Kaya hindi naintindihan ng diablo yun eh. Akala niya nung napatay niya ang Panginoong Jesucristo, nagtagumpay na siya. Akala niya nung nawala ng Panginoong Jesus na pako, na napakahirap yung nangyari sa Panginoong Jesucristo, akala niya nagtagumpay na siya. Hindi niya alam, pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo at yun yung resurrection power, yun yung kapangyarihan ng Panginoon na nagbigay ng buhay sa Panginoong Jesucristo. As ang Panginoong Jesucristo ay inilagay sa kanang bahagi na kung saan ang lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan sa sangkalangitan ay nasa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Jesucristo. Kasama mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Kasama ang mga mananampalataya. Ito yung karunungan ng Diyos eh. The manifold wisdom of God. And this is my prayer. That God, the Father of our Lord Jesus Christ,
the Father of glory, may give to you this wisdom, this spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, in the knowledge of Christ, in the knowledge of Jesus Christ. Na lubusan mong makilala si Yesu Kristo, na lubusan mong malaman yung kapangyarihan para sa iyo. That you are powerful, makapangyarihan ka. Hindi mo lang ini-exercise. Hindi mo ginagamit ang kapangyarihan mo. May kapangyarihan ka na mamahala. May kapangyarihan ka na utusan ng masamang espiritu na umalis at lumayas. Bakit? Kasi may kapangyarihan ka. Greater is He that is in you than he that is in the world. Makapangyarihan ka. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tao ang kaaway natin. No, wala tayong control sa damdamin ng tao. Hindi tao ang kaaway natin. Hindi natin kayang kontrolin ang damdamin, ang kaisipan ng tao kasi ang bawat tao may kanya-kanyang kaisipan, may kanya-kanyang pagkaunawa. Pero ang dyablo kaya mong kontrolin. Because we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kaya mong kontrolin ng masasamang espiritu. Kaya ang ating pakikipaglaban, ang ating pakikibaka, hindi laban sa laman at dugo. Hindi laban sa tao, hindi tao kaaway mo. But of course, sometimes ginagamit na conduit yung tao, ginagamit na instrumento ng diablo, but behind that person na nagagalit sa iyo, may masamang espiritu na nagagalit kasi sa iyo kasi ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Naranasan ko yan. May masamang espiritu na nagagalit kapag naintindihan mo yung kapangyarihan mo. Pero no match siya doon sa kapangyarihan na meron ka. Kasi no match siya kay Hesus Kristo. Bakit? Kasi ikaw yung katawan ni Kristo. Si Hesus Kristo ang iyong ulo. Siya yung pangulo mo. Siya yung ating Panginoon. Amen? Para higit yung maintindihan itong aking sinasabi, tingnan natin ang Psalm 110 verse 1. The Lord says to my Lord, ano sana sabi dyan? Ang Panginoon nagsasabi sa aking Panginoon. May dalawang Panginoon, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak. May isa pang Panginoon, ang Holy Spirit. Pero this time, nag-uusap ang Ama at ang Anak. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Umupo ka sa kanan kong bahagi. Sabi ng Ama sa Anak, umupo ka sa kanan kong bahagi hanggang sa gawin kong footstool or mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Right hand, again, is the place of authority and power. Take note, sabi diyan, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Tingnan po natin sinasabi ng Hebrews chapter 2 verse 8. Sabi diyan, the same word then, you have put all things in subjection under His feet. For in that, He put all in subjection under Him. Pinailalim mo sa kanyang mga paa, pinasakop mo lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi nasakop. Tingnan niyo po ang Tagalog. Ipinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, nang masakop niya ang bawat bagay. Ibig sabihin na ma-overrule niya, ma-overcome niya ang lahat ng mga pamunuan, kapangyarihan, powers, dominion, rulers of darkness, principalities, and powers. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi nasakop. Lahat nasakop, lahat napailalim sa paa ng Panginoong Hesus. Ngunit ngayon ay hindi pa nating nakikitang nasasakop niya ang lahat ng bagay. Bakit kaya? Nang ang Panginoong Hesus na upo sa kanyang kanang bahagi, ipinailalim ang lahat ng bagay sa kanyang mga paa, kasama ng church, kasama ng believers. Pero sabi rito, nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi nasasakop. Ibig sabihin, lahat tinalo. He made a public spectacle of them, triumphing them
On the cross of Calvary, tinalo ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga prinsipalidad, pamunuan, kapangyarihan, at masasamang espiritu. Lahat sila tinalo ng Panginoong Jesucristo. Ipinailalim sa kanyang mga paa. Kung lahat nasakop, ngayon sabi rito, hindi pa natin nakikitang nasasakop niya ang lahat ng mga bagay. Bakit ang nakikita natin sa mundo natin iba? Bakit nagahari ang kasamaan, ang pandaraya, ang kasinungalingan, sa halip na katotohanan at katuwiran? Bakit? Bakit hindi pa natin nakikitang nasasakop niyang lahat ng bagay? Alam niyo po ang dahilan? Sabihin niyo po sa akin, ano ang dahilan? Sasabihin ko sa inyo ang sagot. Ulitin niyo po. Ikaw ang dahilan. Ano ang dahilan? Bakit hindi pa napapailalim sa ilalim ng mga paa ng Panginoong Jesucristo lahat ng pamunuan? Sino ang dahilan? Ang katawan. Ang mga mananampalataya. Bakit? Hindi ini-exercise yung authority, yung power. Yung iba pa-relax-relax lang, paatin-atin lang, di na nga nagbabasa ng Bible. Marinig ko naman si pastor, nagpe-preach ng salita ng Diyos eh. Anyway, si pastor, pinagpe-pray naman ako eh. Kapatid, kinakailangan mong mag-aral ng salita ng Diyos. Kinakailangan magkaroon ka ng sariling kapahayagan na ikaw ay lumakas. Na ikaw ay tumalino. Masunod mo yung kalooban ng Diyos. Magawa mo yung pinasasabi ng Panginoon. Ano ba yung pinasasabi ng Panginoon? Ano ba yung pinapaalam dito ng Panginoon? Bakit hindi pa natin nakikita na sakop ang lahat ng mga bagay? Ano dahilan? Ang dahilan tayo. Sapagkat ipinasa na niya ang kapangyarihan at pamamahala sa mga mananampalataya. Binigay na sa iyo. Binigay na sa atin. His power and authority to rule had been extended to His church, the believers. Tingnan natin yung verse 2 ng Psalm 110. Purihin ang Panginoon. Sabi diyan, no? The Lord will extend your mighty scepter from Zion, saying, rule in the midst of your enemies. Ano sinabi diyan? Palawakin ng Panginoon ang iyong kaharian mula sa Zion at pagharian mo ang iyong mga kaaway. Zion, mga kapatid, is a place appointed by the Lord where His followers can live and serve God. Yun ang Zion. Literally speaking, ang Zion, ito yung Jerusalem. But spiritually speaking, ang Zion, ito yung believers. Ito yung mananampalataya. Ito yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang katawan ng Panginoong Jesucristo, ang mga mananampalataya, kasama ng Panginoong Jesucristo, according to Ephesians chapter 2, verse 6, na nakaupo doon sa kanang bahagi ng kapangyarihan at kapamahalaan. May authority, may kapangyarihan. Kaya nga ang church extension siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang believers extension siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan, authority ng Diyos ay extended sa iyo. You have the power. You have the authority. And you must exercise that authority. Gamitin mo, kapatid. Sabi ng Romans chapter 5, verse 17, if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life. Kung paanong ang pagsuway sa pamagitan ng isang tao at ng kamatayan ay naghari, naghari naman ang kasaganaan at biyaya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at ang lahat ng tumatanggap ng kasaganaan at biyaya na kaloob ng Panginoong Jesucristo ay nagiging matuwid at naghahari. We reign in this life because we receive the abundance of grace. We receive the enlightenment of God. We receive His righteousness. Kung ikaw ay mananampalataya, tumanggap ka. He has blessed us. Ephesians 1:3, He has blessed us with all the spiritual blessings. Ang problema, hindi kinukuha, hindi pinamumuhay, hindi ine-exercise ang kapangyarihan, ang authority. Kaya pag may problema, ipapatawag si pastor, Pastor, please pray for me. O may masamang espiritu, ipatawag si pastor. Hindi kailangan si pastor. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng Panginoong Jesucristo ng kapangyarihan. Amen? Amen?
May kapangyarihan ka. Meron kang authority. Sabi ng Romans 8:37, we are more than conquerors through Him who loved us. Higit ka pa sa mapagtagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umiibig. Mapagtagumpay ka. You are more than a conqueror. Praise the Lord. Exercise your authority. You have that spiritual authority. As long as you are connected with the Lord Jesus Christ, you will continually keeping on receiving the abundance of His grace, and of His righteousness. And therefore, we reign in life. And because of that, you rule in this life. You have authority, you have power. Praise the Lord. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 4, little children, believers in the Amplified Bible, dear ones, believers, sabi yan, you are of God. Ikaw ay sa Diyos, you belong to Him and have already overcome them. Napagtagumpayan mo na sila. Sino sila? Yung agents of evil and the Antichrist. Because He, Jesus, who is in you, is greater than He, Satan, who is in the world. Amen? Mga anak kayo ng Diyos at napagtagumpayan na sila sapagkat higit na makapangyarihan ang nasa iya. Sino ang nasa inyo? Sino ang kasama nyo? Ang Panginoong Jesucristo. Amen? Praise the Lord. Through the Lord Jesus Christ, we have spiritual power and authority to rule. Nasa ilalim ng iyong mga paa ang kaaway. You must understand your authority. You must know your spiritual authority. You are seated together with Christ in the heavenly realms. Spiritually speaking, yun ang kalagayan mo. And because of that, Jesus said in Luke chapter 10, verse 19, ano sabi niya? Jesus said, behold, I give you the authority. Wow. Jesus said, behold, narito, binigyan ko kayo ng otoridad, binigyan ko kayo ng pamamahala, natapakan, trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. Wow! Tatapakan mo ba yung mga serpents o scorpions ng literal? No. Typology sila ng evil spirit. Typology sila ng sakit at karamdaman. Larawan sila ng masasamang espiritu na nasa ilalim ng iyong mga paa, far above all principality and power and might and dominion. Because you were seated with Christ. And Jesus has given you the authority. Kapatid, sa iyo to. Naniniwala po ba kayo doon? Meron kang authority, meron kang kapangyarihan, nagapusin ng kaaway, apakan ng kaaway, lahat. Sabi dyan, no? Overall, the power of the enemy. Lahat ng kapangyarihan ng kaaway. And nothing shall by any means hurt you. Walang sino man na makapananakit sa inyo. Untouchable ka. Why? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Pakisabi sa katabi mo, makapangyarihan ka. Pakitapik ulit, makapangyarihan ka. May authority ka. Mas makapangyarihan yung nasa iyo. Amen? Amen? Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. May dalawang magkapatid sa Alaska. Sa Alaska, meron tinatawag na imbalance of nature, kaya yung government ay nagbigay ng kautusan ng batas na dahil sa imbalance ng nature, dumadami yung wolves. Alam niyo yung wolves? Mga asong lobo. Dumadami sila. Ang dami na nila. Kaya nagkakaroon ng imbalance, nauubos yung mga ibang mga hayop na kinakain nila, pinapatay nila. So nagbigay ng kautusan tong gobyerno nila na ang sino man makakapatay ng isang asong lobo, yung isang wolf, ay bibigyan ng $5,000. Wow! So itong dalawang magkapatid, pumunta sila doon sa Alaska para mag-hunting ng mga asong lobo. At nagawa sila ng kanilang maliit na bahay doon. Natulog sila nung kinagabihan. At sa kalagitnaan ng gabi, nagising yung isang kapatid. Nakita niya yung mga halos 100 mahigit na mga asong lobo
na nanlilisik ang mata kasi nakita niya sa liwanag ng buwan na tumutulo yung laway at nakalabas ang pangil. Nalalapain sila. So ang ginawa ng kapatid sa kanyang kapatid, Kuya, gumising ka. Sabi ng kapatid, bakit mo kinigising? Kuya, tumingin ka. Sabi niya, mayaman na tayo. Mayaman na raw sila. Kasi isang lobo, isang wall, 5,000. Ilang, mahigit yun, ang dami nun. Mapatay na lahat yun, diba? Mayaman na nga sila. Naintindihan niya yung authority niya, naintindihan niya yung power niya, na kaya niyang gawin yung mga imposibleng bagay. Mga kapatid, yung mga nakikita ng mata natin, hindi yan yung authority. Nasa spiritual world, doon tayo merong authority sa masasamang espiritu. Kaya nga, si Propeta Elisha, isang araw natutulog siya. Ginising siya ng kanyang servant. Sabi niya, Master, napapaligiran tayo ng ating mga kaaway. Gumising si Elisha, Propeta Elisha. Nakita niya ang daming kaaway nakapaligid sa kanila, mga Assyrians. And then sabi ni Elisha sa Panginoon, Lord, buksan mo po ang mata ng servant na ito. At binuksan ng Panginoon yung kanyang mata, yung kanyang pagkaunawa. Nakita niya, napapaligiran sila ng napakaraming kaaway. Pero masigit na nakapaligid ang napakaraming laksa-laksang anghel na nakapaligid sa kanila. Masigit yung persa na kasama nila kaysa doon sa mga kaaway nila. Bakit? Kasi ang Diyos kasama nila, ang makapangyarihang Diyos ay nakasubaybay sa kanila. Mas makapangyarihan sila. Mas makapangyarihan ka, kapatid, kaysa sa nasa sanglibutan. Know your authority. You have that spiritual authority. Makapangyarihan ka. Pag may sumasakit sa katawan mo, utusan mo yan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, umalis ka sa akin. Pag hindi ka makatulog at may nanggugol sa iyo, sabihin mo sa pangalan ng Panginoong Hesus, umalis ka. You have that authority. Kaya pagka merong mga sinapian ng masamang espiritu sa lugar nyo, huwag nyo nang ipatawag si pastor, puntahan nyo na. At sabihin nyo sa kanila, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayas kaya. Illegal sila. You have the authority. You have the power. Remember in Mark chapter 5, nung pag-apak pa lang ng paa ng Panginoong Jesucristo, doon sa dalampasigan, nayanig na ang kapaligiran ng mga masasamang espiritu. Yung pulutong tumakbo sa kanya. At sabi sa kanya, lumuhod sa kanya. Sabi sa kanya, Panginoon, kilala kita, ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Parurusahan mo na ba kami? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, umalis kayo sa kanya. Imagine yung tao na puspos ng masamang espiritu. Nagulantang ang buong spiritual atmosphere ng evil spirit nung pag-apak pa lamang ng paa ng Panginoong Jesucristo sa dalampasigan. The same with you. Pag-apak pa lamang ng paa mo sa kilyawan, nagkakagulo ng masamang espiritu. You have that spiritual authority. Mga kapatid, ang kapamahalaan ng kapangyarihan na ibinigay ng Diyos, hindi lamang sa bata, hindi lamang sa lalaki o babae, hindi lamang sa may edad, para sa lahat. Amen? Para sa iyo. Mas makapangyarihan na nasa iyo. Kasama ka ni Jesucristo. Ang sino mang kasama ng Panginoong Jesucristo, kinatatakutan ng demonyo. Kaya nga sabi ng mga demonyo doon sa mga anak ni Siba, sabi na, kilala ko si Paul, kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesucristo. Sino kaya? Hindi kilala ng demonyo ang mga taong wala kay Jesucristo. Pero ikaw, na connected ka kay Jesus, kilalang kilala ka niya. Kinatatakutan ka niya. Amen? You have that spiritual position in the Lord Jesus Christ. Let's pray. Lord, salamat Panginoon. Thank you, Lord, for giving us clear understanding na maintindihan namin, Panginoon, na kami tinawag mo at ang tindi ng pag-asa ng iyong pagkatawag sa amin. Na kami ay mayaman. Pinagpala kami. Pinagpala ang bawat isa.
maintindihan man lang nila yon, Panginoon. Makapangyarihan ang bawat isa. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, will give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ. In the knowledge of Christ. That the eyes of your understanding being enlightened, maliwanagan ang mata ng iyong puso. Dalangin ko sa oras nito at patuloy kong dinadalangin sa bawat isang mga anak ng Diyos na ang mata ng iyong puso ay patuloy na maliwanagan. Matanggal ang kadiliman sa iyo. Matanggal ang ignorance sa iyo. Matanggal ang kamangmangan. Matanggal, maalis sa iyo ang gawa ng kaaway. Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, makapangyarihan ka. Ang sino mang tumanggap kay Jesucristo ay binigyan ng karapatan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, bata o matanda, lalaki o babae, may pinag-aralan o wala, makapangyarihan. Sapagkat masigit na makapangyarihan ang nasa iyo. Nang ang Panginoong Jesucristo ay binuhay ng Diyos Ama, pinaupo sa kanang bahagi ng Ama, kasama ang bawat isang sumasampalataya kay Jesus. Kasama ka doon. Pero hindi pa kasama yung mga hindi pa tumatanggap kay Jesucristo. Maaring narito ka pero wala pa si Jesucristo sa puso mo. Hindi ka pa kabilang sa mga makapangyarihan, sa mga maaring mamahala. Kaya lagi ang buhay mo miserable. Lalo na yung mga hindi na nagbabasa ng Biblia, yung tumalikod na, na-disconnect na. Tandaan mo kapatid, pag na-disconnect ka sa Panginoon, nahiwalay ka sa Kanya, wala kang magagawa. Ibig sabihin, wala ka ng authority, wala ka ng kapangyarihan. Kakawawain ka ng dyablo, wawasakin ng dyablo ang buhay mo pag nahiwalay ka kay Kristo. Pag nahiwalay ka sa Panginoong Jesucristo, sisirain ng dyablo ang iyong buhay sapagkat naparito ang dyablo para magnakaw, pumatay at manira ng buhay. Pero nais kong sabihin, si Jesucristo ay naparito para bigyan ng buhay ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kung nawala ka sa Kanya, balik ka lang. Balik ka lang. Huwag balik-balik pag may time. No. Bumalik ka ng totoo. Magkaroon ka ng oras sa Panginoong Yesus. Maglaan ka ng panahon sa Kanya. Marami ng tao ang sinira ang buhay. Marami ng mga tao ang naging miserable ang buhay. Sapat na ang bilang nila. Huwag ka nang dumagdag. Ako bilang pastor, bilang lingkod ng Panginoon, laging nagpapaalala. Tulad ni Pablo, kaya niya sinabi sa Ephesians, yung panalangin, pinapaalala niya sa kanila na meron silang kapangyarihan, meron silang authority. At napakatindi ng authority ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Walang magagawa ang dyablo. Pero kapag ang tao nahulog sa kasalanan, namuhay sa kasalanan, yung authority nawawala, yung kapangyarihan nawawala, nagiging powerless. At huwag itong mangyari sa mga anak ng Diyos. Sa Ephesians chapter 5 verse 5, binanggit doon, ang gumagawa ng kasamaan walang bahagi sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, ito na yung panahon na mamuhay tayo para kay Jesucristo. Bakit? Kasi tayo namubuhay na sa huling panahon. We are living in the last generation. Yung kausap ng Panginoong Hesus sa Luke 21, verse 29 to 36, ang tinutukoy niyang generation doon ay ang generation na ito. Ang isang generation ay 75 to 100 years. Yung generation na binabanggit ng Panginoong Jesucristo ay yung generation na naitatag ang Israel. Noong 1948, naitatag ang Israel. From 1948 until 2023, 75 years. Ilang taon na lang maaari nang bumalik sa Panginoon. O hindi taon. Pwedeng araw, pwedeng oras dumating ng Panginoong Hesus. Paano kaya yung dumating ang Panginoong Hesus, hindi mo nagamit yung binigay niyang kapamahalaan sa iyo? Dahil nahiwalay ka sa Kanya. Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan ngayon, nahiwalay ka sa Kanya, come to Him through this prayer. Just pray this prayer. Sabihin mo lang,
Panginoong Isus, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Linisin mo ako. Nais kong mamuhay na kasama ka. Mamuhay na matagumpay. Mamuhay na pinagpala. Mamuhay na matuwid sa iyo. Salamat po, Panginoong Isus. Maghari ka sa aking buhay upang ako'y maghari sa mundong ito. Tinatanggap ko ang iyong masaganang biyaya sa aking buhay. Tinatanggap ko ang iyong katuwiran sa aking buhay. At ako'y maghahari, mamamahala sa buhay na ito. Sa pangalan mo, Panginoong Isus. Amen. Amen.